Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Andres. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Nang mga panahong ito, marami ang nababalita ang kwento tungkol sa samut-saring kaganapan sa probinsya ng Siquijor. Lalo na kung ang pag-uusapan ay mga elemento at nilalang. Hindi na rin mabilang ang mga taong nakaranas ng kababalaghan. Kabilang na dito ang ating tagapagsalaysay. Isang estudyante na napadpad sa lugar at kalaunay nakasaksi ng labanan sa pagitan ng isang matandang antingero at grupo ng itim na engkanto. Nang mga panahong ito, kakatapos lamang ng unang semestre sa kolehiyo, napagpasyahan ni Andres na maglibang habang naghihintay ng pasukan. Sakto namang nag-aya ang kaklase na uuwi ng pinanggalingang probinsya. Sumama hindi lang para magbakasyon, kundi para na rin subukin ang paniniwala tungkol sa mga engkanto. Maaga pa lamang, umalis na ang dalawa. Hanggang sa nakarating ng probinsya ng Siquijor dakong hapon. Sa isang liblib na bahagi ng sityo, naninirahan ang lolo ng kaklasing si Popoy. Maluwag naman tinanggap si Andres at Renato bilang totoong apo. Kagad inilibot sa lugar. Pareho nang naisip ang dalawa na magsaliksik sa kagubatang sinasabing kinalalagyan ng pintuan papunta sa mundo ng mga engkanto. Alam mo, lumaki na ako sa probinsyang to. Pero wala pa akong naranasan tungkol sa mga nilalang na yan. Nung binanggit mong gusto mong malaman kung totoo ba, aba, di nagka-interest din ako. Ang sabi ng kaklase ko dati, nandito lang sa gubat yung lagusan papunta sa ibang mundo. Handa ka na ba dun, Andres? Tanong ni Popoy. Oo naman. Kaya nga ako sumama sa iyo . San banda ba yung lagusan? Kanina pa tayo paikot-ikot pero wala naman ako makitang kahit ano. Tapos parang pabalik-balik nga lang tayo . Pansin mo ba? Ilang beses na nating nadaanan yung kahoy na yan . Tugon ni Andres. Napalitan ng kaba ang kanilang damdamin nang mapagtantong sa loob ng ilang oras na paglilibot. Umiikot lamang sila sa lugar. Nagpatuloy lamang sila sa paglakad. Naglagay ng mga palatandaan. Ngunit tila dinadala ng mga paa kahit sa ibang direksyon dumaan. Gayunpaman, hindi pa rin tumigil hanggang sa makaisip ng paraan. Naalala ko na. Kapag ganito na pabalik-balik sa daan, ibig sabihin pinaglalaroan tayo ng engkanto. Kailangan nating baliin yung sumpa sa pamamagitan ng pagbaliktad ng damit natin. Wika ni Popoy. Kagad nila itong ginawa. Sa simpleng pamamaraan, nakawala sa panlilin lang ng engkanto ang magkaibigan. Natuwa naman ang dalawa sa naging resulta. Ngunit kagad napalitan ng takot nang bumungad ang isang binata. Kakaiba ang datingan lalong-lalo na sa pagtitig. Hindi nagsasalita. Kaya nagtataka na sina Andres sa pakay nito. Sinubukan nilang kausapin ngunit tikom lamang ang bibig. Kalaunan, sumenyas ito sa kanila. Wala mang ideya sa mangyayari ngunit sumunod pa rin.
hanggang sa nakarating sa nag-iisang kubo sa kalagitnaan ng kagubatan. Gawa sa kawayan, mula sa haligi hanggang sa dingding. Tagpi-tagping lipa naman ang bubong. Mula sa likurang bahagi lumabas ang isang matandang lalaki. Kagad silang tinitigan. Hindi nagtagal ay nagsalita. Narinig ko ang pag-uusap ninyo mga iho. Balak niyong hanapin ang lagusan papunta sa ibang mundo. Maaring laman ng kwento ang mga nilalang katulad ng engkanto. Subalit totoo ang mga ito. At isang kamatayan ang paghahanap ng pintuan papunta sa kanilang kaharian. Kaya kung ako sa inyo, kalimutan na lamang at umuwi na kayo. Diretsahang wika ng matanda. Lumapit naman ang binata. May ibinulong na siyang ikinailing. Tignan mo nga naman. Wala pa kayong ginagawa pero nabulabog na ang isang angka ng engkanto. Naligaw pala kayo habang naglalakbay. Mabuti at nagawa niyong makawala sa sumpa ng itim na engkanto. Dagdag na matanda. Walang galang na po tatang pero sino po ba kayo? Ngayon ko lang napansin na meron palang bahay sa lugar na to. Ako nga po pala si Popoy. Kaibigan ko naman po si Andres. Wala naman po kaming masamang intensyon dito sa gubat. Kung yun yung inaalala nyo. Gusto lang po naming makaranas ng kababalaghan. Katulad ng mga taong may karanasan sa ganitong klase ng nilalang. Yun lang naman po. Saka yung kanina nanaligaw kami. Madali naman pong nakontra yung sumpa ng sinasabi niyong itim na engkanto eh. Binaliktad lang po namin yung damit. Tugon ni Popoy. Ngunit kagad umayos nang mapansin ang reaksyon ng matanda. Wala talaga kayong muwang pagdating sa ganitong usapin ano? Sabihin na nating nakawala kayo sa panlilin lang ng itim na engkanto doon sa daan. Pero hindi nangangahulugan. Natapos na ang pangahamak sa inyo. Mga iho, babalik sila upang tuluyang makuha kayo. Manong, tama na nga po yung pananakot. Magpapaalam na lang po kami. Pagdidilim na kasi. Tara na Popoy. Parang napapaliw na yata yung matandang yan eh. Wika ni Andres. Akmang lalakad na sana palayo ang dalawa nang muli silang matigilan. Kung sakaling maligaw kayo ulit, huwag niyong kalimutang tawagin ang aking pangalan. Tawagin niyo ko sa pangalang Tatang Crisanto. Wika ng matanda. Nagkatinginan ang magkaibigan. Hindi maintindihan kung ano ang pinupunto ng matanda. Gayunpaman, hindi na lamang pinansin. Nagpatuloy na sa paglalakad. Makalipas ang ilang sandali, napagtanto na nawala na sa daanan. Madilim na ang paligid. Binabalot ng kakaibang hamog. Kasabay ang biglaang pagkarinig ng mga yapak at pagsulpot ng samut-saring anino sa dinaraanan. Sa puntong ito, naisip na ng mga binata ang sinabi ng matanda. Naguguluhan man, dali-dali nilang tinawag ang pangalan. Sigaw sila ng sigaw. Kaso nga lang, hindi si Tatang Crisanto ang dumating, kundi isang batalyon ng itim na engkanto. Kung titignan, tila mga ordinaryong tao lamang ang mga ito. Ngunit kakaiba ang kasuotan. Itim ang balat at nakakatakot ang itsura. Nakahilera ang mga ito na para bang nagpaparada papunta sa kanilang kinalalagyan. Natataranta na si Andres dahil kahit saan man lumingon ay may nakikitang nilalang. Nako,
Ito na yata yung napala natin, Popoy. Sana pala hindi na tayo nangas na hanapin yung lagusan ng mga engkanto eh. Paano na tayo? Tanong ni Aga. Habang si Popoy naman, sa kabilang banda patuloy lamang sa pagtawag ng pangalan ni Tatang Crisanto. Kaso nga lang, walang dumarating. Hindi na maintindihan ang takbo ng paligid. Unti-unti na rin silang nahihilo dulot ng mga nakapaligid na elemento. Hindi nagtagal. Nakalapit ang mga ito ngunit bago pa man may magawa, humampas ang malakas na hangin, dahilan para isa-isang tangayin ang mga itim na engkanto. May mga aninong namumuo sa kadiliman. Merong mga sandatang hawak na inihahambalos sa mga nilalang. Hindi nagtagal. Nahinto rin kasabay ng pagkawala ng mga itim na engkanto. Sa kanilang paglingon sa likuran, bumungad si Tatang Crisanto. Nang tumalikod ay dali-dali silang humabol. Sa puntong ito, hindi lamang ang kababalaghang dulot ng engkanto ang gustong alamin nila Aga, maging ang itinatagong kakayahan ng matanda. Hindi naman sila pinagdamutan. Kusa itong nagpaliwanag. Ayon kay Tatang Crisanto, matagal na itong nakatira sa lugar. Dating antingero ang yumaong asawa. Ngunit dahil sa pakikipagsapalaran laban sa mga engkanto, hindi inaasahang nasawi. Hindi niya matanggap ang nangyari kaya't pumalit sa tungkulin. Sa kamay nito, nakaukit ang selyo ng 7 arkanghel. Ito ang ginagamit na matanda para labanan ang mga nilalang. Dahil dito, kaya niyang tawagin ang mga mandirigmang anghel na pumigil ng kasamaan matagal na panahon na ang nakakaraan. Popoy, hindi mo ba naisip na swerte tayo ngayon? Tignan mo, isa lang yung sadya natin dito. Ang malaman kung totoo ba yung tungkol sa engkanto. Pero may natagpuan pa tayong matanda na may kakaibang kakayahan. Nakita mo ba yung nangyari kanina sa gubat? Parang nasa seryeng pantasya, no? Pero alam nating pareho na tunay. Naisip ko rin na tao ba talaga si Tatang Crisanto? Baka engkanto rin niya na nag-aanyong tao lang. Hindi ko alam, Andres. Hanggang ngayon, nahihiwagaan pa rin ako sa kaganapan eh. Pero ang mahalaga, ligtas tayo at may kasamang makakatulong sa atin laban sa mga itim na engkantong yun. Pag-uusap ng dalawa. Binigyan sila ng espasyong matutulugan. Hindi ganong kalaki ang tahanan. Ngunit nagkasya pa rin sa higaang papag. Walang silid. Mga katre lamang na nakapwesto sa bawat sulok. At sa oras ng pagtulog, abala sina Andres at Popoy sa pagbubulungan. Pinag-uusapan ang mga ideyang gumugulo sa isipan. Walang sumita kaya nagpatuloy. Ngunit paglipas ng ilang sandali, napansin ng mga ito ang aninong dumaraan sa harapan ng bintana. Kasunod ito ng tila tawanan ng kung sinong nilalang. Sa pagkakaalarma, dali-dali nilang ginising si Tatang Crisanto. Ngunit nagsalita lang ito ng, Hindi ito isang banta. Sadyang umaaligid sa tahanan ang mga itim na engkanto na yan. Huwag kayong matakot. Dahil pagpaparamdam lamang ang alam nila. Hindi katulad ng nasangkutan nyo kanina. Huwag nyo nang pansinin para hindi kayo balengan. wika ni Tatang Crisanto. Nababahala man. Sinunod nila ang sinabi ng matanda. Kinaumagahan. Parehong puyat dahil hindi makatulog ng maayos.
oras ang binilang bago natigil ang pagpaparamdam ng mga itim na engkanto. Sa puntong yon, pinauwi sila ng matanda kaso ayaw ng dalawa. Nais pang masaksihan ang mangyayari sa susunod. Narinig nila ang usapan ng maglolo, ang nalalapit na paglusob ng mga itim na engkanto. Hindi sabong ang magaganap na paglusob para manood kayo. Labanan ito ng kamatayan kaya nakikiusap ako. Lisanin niyo ang lugar bago bumalik ang mga engkanto rito. Hindi ko na alam kung kaya pa kayong protektahan sa oras na sasapit ng tinakdang araw. Pero Tatang Crisanto, hindi naman po kami makikialam sa mangyayari. Manunood lang dyan sa loob ng bahay nyo. Sisiguraduhin naman po namin na hindi kami makakaperwisyo sa inyo eh. Diba Popoy? Oo nga po, Tatang Crisanto. Hindi kami gagawa ng anumang bagay na ikapapahamak natin. Pangungulit ng dalawa. Napabuntong hininga na lamang ang matanda. Sinabihan nito ang apo na nagngangalang Lito na magsilbing bantay nina Andres at Popoy. Sa paglipas ng araw, nakalimutan ang buhay sa labas. Tuluyang nilamon ng kaisipan tungkol sa mga engkanto. Maayos namang pinakitunguhan ni Tatang Crisanto kaya't walang naging problema. Unti-unti ring naiintindihan ang galaw ng isang antingero. Nasanay ding makarinig ng ibang salita mula sa matanda. Maging ang selyo sa kamay nito na palaging nakikitang dinadasalan. May natutunan din sila sa apo na si Lito. Mabigat ang presensya, ngunit babait naman. Biyasa ito sa paggamit ng mga sandata. Kahit ang kaensayo ay mga puno lamang ng saging. Buong maghapon itong nagsasanay. Hindi mapigilan ng dalawa na magpaturo. Kalaunan ay marunong na din silang humawak ng patalim. Ngunit nilimitahan lamang ni Lito ang pagturo. Dahil natatakot na baka paglabas ng lugar, gagamitin ng dalawa sa mali ang natutunan. Sa pagkakaintindi sa mga ito, nauuna lagi ang pagiging mayabang, ugali na madalas naglalagay sa kanila sa alanganin. Hanggang dito lang yung pwede kong ituro sa inyo. Pwede na kayong bumalik sa kubo. Nakahanda na yung pananghalian. Wika ni Lito. Hindi naman pumalag ang dalawa. Kahit gusto pang magsanay. Mabilis na itinago ng binata ang mga patalim. Sa hapon naman, pagkukwento ni Tatang Crisanto ang pinagkaabalahan ng dalawa. Isinalaysay nito ang buhay antingero, maging ang pakikipagsapalaran sa iba't ibang engkanto. Sa katunayan, naging mortal na kaaway ng pinagmulang angkan ang lahi ng mga itim na engkanto. Sa kadahilan ng winasak ng ninunong albularyo ang kanilang kaharian. Nag-ugat sa mga pasyenteng palaging binibiktima ng nilalang. Kahit anong pakiusap ng mga ninuno, ayaw tantanan ang mga tao kaya naman ginawa ang plano. Daan-daang itim na engkanto ang nasawi sa naganap na labanan. At bilang paghihigante, isinumpa ang kanilang angka na hindi lilipas ang henerasyon nang hindi mararanasan ang kalupitan. Ngunit naputol ang pagkukwento ng may dumating. Sa kabila ng pagiging tao, hindi malilinlang ang mata ng antingero. Ang matandang dumating, isang itim na engkanto na nagbabalat kayo. May inalok pa itong pagkain na kagad itinapon ni Tatang Crisanto. Nang matapon sa lupa, naging halamang nakakalason. Hindi ka talaga madadaan sa anumang panlilinlang.
Kung kasing talas sana ng pag-iisip mo si Lusing, buhay pa sana ang asawa mo ngayon. Kaso kasing hina ng uod ang kokote ng asawa mo. Huwag mong ibahin ang usapan. Napakalakas naman yata ng loob mong pumarito. Nandito kasi ang dalawang binatang nambulabog sa aming pamamahinga noong nakaraang araw. Inabangan namin sa gubat, pero hindi na dumaan. Nalaman kong nandito pala sila. Kaya kung ayaw mo ng gulo, ibigay mo sila sa akin. Alam nating pareho na hindi mo ko madadaan sa anumang paninindak. Wika ni Tatang Crisanto. Kumuha ito ng patalim sa loob. Ibinida ang selyo sa kamay. Kaso nga lang, hindi nagpatinag ang nilalang. Ngumiti lamang ito ng nakakaloko sa kanya. Hindi nagtagal. Biglang lumindol ng may kalakasan sa lugar. Mararamdaman din ang pagbigat ng hangin. Kilala mo kami. Hindi namin pinapalampas ang sino mang manggugulo. Alam mo rin na sa sandaling kakampi ka sa mga binatang yan, madadagdagan ng dahilan ng paglusob namin sa inyo. Kaya mag-isip kang mabuti, Crisanto. Banta ng itim na engkanto. Hindi naman sumagot ang matanda. Inilagay ang kamay na may selyo sa kanyang bibig at tila may ibinubulong. Dahan-dahan mula sa kalangitan, nagbabaan ang mga mandirigmang anghel at kagad sinalakay ang itim na engkanto. Nagsisulputan naman ang mga kasama ng nilalang. Sa puntong yon, nagpambuno ang dalawang panig. Tumagal lamang sa loob ng ilang sandali ang sagupaan. Dahil madaling napulbos na mga anghel ang itim na engkanto. Naglaho sa pamamagitan ng itim na usok ang grupo ng mga ito. Lolo, sa tingin ko kailangan na nating pauwiin ang mga binatang to. Matindi ang banta ng itim na engkanto sa kanila. At alam nating pareho na mangyayari ang bawat salita niya. Umpisa pa lang to. Wika ni Lito. Tama ka po. Andres, Popoy, mainam na lisanin nyo na ang lugar na ito. Maaring nakayanan kong labanan ang banta ng itim na engkanto sa ngayon. Pero ang susunod, hindi ko sigurado. Babasbasan ko kayo para hindi masundan ng sagayon. Maputol din ang kanilang pagdanais sa inyong dalawa. Tugon ni Tatang Crisanto. Tatang Crisanto naman, damay na rin po kami rito. Napaaga ang pagsalakay ng mga itim na engkanto dahil sa pag-iingay namin sa gubat. Nabulapog sila kaya lumabas sa lungga at ito ng gugulo. Alam naming ibang usapin yung matagal ng hidwaan sa pagitan ng angkanyo at sa mga nilalang na yun. Pero damay na po talaga kami ni Andres eh. Manong, paano kung magkaisa na lang tayo para labanan sila? May natutunan kami kay Lito. Marunong na po kaming humawak ng patalim kahit papano. Mga iho, siguro'y naiisip nyo na madali ang laban dahil sa nakita nyo. Mabilis silang natalo hindi dahil mahina sila, kundi panggulo lamang ang mga yon. Sa ngayon, ang aktwal na labanan ay nalalapit na. Hindi ito isang biro. Hindi din laro-laro lang. Paglalabasan ang tinataglay na lakas ng mga nilalang na yon na kung mamalasin, ikamamatay nating pare-pareho. Oo, sangayon ako. Mas mabuting makinig kayo kay Lolo para wala rin kayong pagsisihan. Wika ni Lito. Labag man sa kalooban, umalis na sa lugar ang dalawa. Binasbasan sila ni Tatang Crisanto
upang maputol ang interes ng nilalang sa dalawa. Pagkarating sa tahanan, nakatanggap ng salita mula sa lolo ni Popoy. Ilang araw nang hinahanap, may isap-usapang kinuha sila ng engkanto sa gubat. Mabilis na karason ng dalawa. Sinabing nanuluyan sa kakilala sa kabilang bayan. Nagkatuwaan lamang kaya't hindi nakauwi. Nakumbinsi naman ang matanda at hindi na nag-usisa. Magmula nang umalis sa poder ni Tatang Crisanto, hindi na maiwasang mag-alala sa kalagayan ng mga ito. Lalo na si Andres, na plinano pang bumalik roon. Si Tatang Crisanto na nga mismo yung nagtaboy sa atin. Tapos iisipin mo pang bumalik? Andres, pasensya na pero parang tama naman sila Lito eh. Kung mananatili tayo sa kanila, posibleng mamatay lang tayo doon. Ordinaryong tao lang naman tayo. Hindi katulad nila na may anting-anting. Tapos kaya pang magtawag ng kung ano-anong elemento para kumampi. Masasalba sila. Pero tayo, siguradong dedo tayo ron. Ano ba, Popoy? Akala ko ba damay tayo sa nangyayari? Ikaw na nga yung mismo yung nagsabi sa akin eh. Oo nga. Pero sa kabilang banda, tinitimbang ko lang yung posibilidad. Para din ito sa ating kaligtasan, Andres. Kung nag-aalala ka, ipagdasal mo na lang sila. Pag-uusap ng magkaibigan. Napabuntong hininga si Andres. Sang-ayon ito sa sinabi ni Popoy. Ngunit mas nangibabaw ang pag-aalala sa antingero. Hindi na ito tungkol sa pagnanais na matunton ang lagusan papunta sa ibang mundo. Subalit hindi rin malinaw sa sarili kung bakit gano'n na lamang ang kagustuhang bumalik. Nang makapagpasya, walang pasabing tinahak ang daan papunta sa tahanan ni Tatang Crisanto. Nakarating ito sa kalagitnaan ng pagdarasal. Tahimik na naupo sa tabi. Pinapanood ang buong proseso. Iba't ibang salita ang nadidinig mula sa bibig ng antingero. Unti-unti rin itong nagkakainteres sa Celio. Dahil habang humahaba ang dasal, mas lalo itong nagliliwanag kasabay ng lalong paglakas. Nang matapos ang matanda, nagulat sina Tatang Crisanto at Lito pagkakita sa kanya. Ang tigas talaga ng ulo ng binatang to. Sabing wag nang bumalik pero nandito na naman. Ipinapahamak mo ba talaga ang sarili mo? Tanong ni Lito. Ngunit kagad naman itong inawat ni Tatang Crisanto. Wala nang oras para maglakad sa labas dahil parating na sila. Ano man ang mangyari, tandaan mo bata, ito ay sarili mong kagustuhan. Tumulong si Andres sa paghahanda ng mga kagamitan. Nag-ayos ng bitag sa bakuran si Lito gamit ang mga pangontrang langis. Pagkatapos ay kagad silang pumasok ng tahanan. Isinara ang mga bintana at pinto. Habang si Tatang Crisanto sa kabilang banda, nakaakto ang kamay na tila nagdarasal. Panay ang pagsilip sa labas. Nagbabantay kung parating na ba ang mga kalaban. Tol, ilang beses na ba nangyari yung paglusob ng mga itim na engkanto dito? Ang dami kasing nilagay na pangontra sa paligid eh. 3 beses sa bawat henerasyon. Ito ang panghuli ngayon. Hindi nauubos ang lahi ng mga itim na engkanto, kaya walang panahon para magpakampante. Ikaw, kapag magsisimula ang labanan, dito ka lang sa loob eh. Huwag kang mangangahas na lumabas dahil siguradong patay ka. Pag-uusap ng dalawa. Napabuntong hininga si Andres nang madinig ang sinabi nito. Habang lumilipas ang oras,
unti-unting mararamdaman ang pagbigat ng presensya sa paligid. Nagsimula na ring umaligid ang mga anino ng mga nilalang. Ilang sandali pa, pinatay na ang mga gasera at hindi nag-iwan ng anumang ilaw sa loob ng tahanan. Inabutan ng patalim at pangontrang langis si Andres. Kung sakaling magkagulo na, huwag kang magdadalawang isip na lumaban. Hindi tayo maproprotektahan ni Lolo Crisanto sa lahat ng oras. Sandali, saan naman pupunta yung lolo mo? Delikado sa labas, hindi ba? Nasa labas sa mga kalaban. Wala sa loob. Dito ka lang. Huwag kang aalis at huwag kang magpapalinlang sa mga elementong nakapaligid sa'yo. Pag-uusap ng dalawa. Sumunod si Lito sa labas samantalang naiwan sa loob si Andres. Panay ang pagsilip upang malaman kung ano na ang nangyayari. Pagdaan ng ilang sandali, naaninag sa kadiliman ang nanlilisik na mga mata. Kasabay na may hinang pagtawa ng mga elemento habang palakas ng palakas. Madidinig na rin ang mabigat na paghakbang ng mga ito. Hindi nagtagal. Nagsilitawan na ang lahat ng mga itim na engkanto. Nagulat si Andres nang makita ang isa sa mga itim na engkanto. Biglang nag-anyong tao at nagsalita. Nagkita muli tayo. Balak mo talagang sumunod sa yapak ng iyong yumaong asawa. Hindi lang sa pagiging antingero, pati na rin ang sinapit sa mga kamay namin. Natuto na rin pala ang apo mo. Kung dati ikaw lang mag-isang humaharap sa amin, ngayon, dalawa na kayo. Natatakot ka ba dahil may kasama na ako? Marami ang dinala mong kampon sa pagkakataong ito ha. Pero ang ibig sabihin lang, marami ang malalaga sa lahi nyo. Aba, masyado kang nagsasalita ng tapos. Ilang henerasyon ng angkanyo ang nagdaan, pero walang ni isang nagtagumpay. Umuulit lamang tayo. Mula sa umpisa may magaganap na labanan. Walang nagbago. Nagsasagupaan. Tapos may buhay na nasasawi. Gusto ko na sanang magsawa. Pero kapag naaalala ko ang ginawa ng ninuno mo, naiipon muli ang galit sa akin. Winasak niyo ang aming kaharian at daan-daan sa unang angkan namin kaya hanggang sa pinakahuling henerasyon ng dugo niyo. Maglalaban tayo. At balita ko, nasa pangangalaga mo ang mga binatang nambulabog sa pamamahinga ng aking mga kalahi. Dinagdagan mo lang ang ating problema. Wika ng pinuno ng itim na engkanto na tinawag ni Tatang Crisanto sa pangalang Ador. Aba, masyado ka ng maraming sinasabi. Bakit hindi na lang natin simulan ang laban para matapos kagad? Oy, Crisanto, parang nagmamadali ka yatang mamatay, ano? O sige, pagbibigyan kita. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagsiabante na ang mga nakahilerang itim na engkanto na nasa unang hanay. Ibinida nito ang mga sandatang maihahalin tulad sa sibat. Meron pang gumagalaw na baging sa hawakan. Sa pagbigay ng hudyat ni Ador, bigla na lamang nagsisugudan ang lahat.
Si Tatang Crisanto sa kabilang banda, kumilos na rin. Umusal na mga katagang bubuhay sa kanyang selyo na 7 arkanghel. Hindi nagtagal. Lumiwanag ang selyo, maging ang itak na hawak sa kanang kamay. Nang mga oras na yon, lumapat na sa hawak na itak ang taglay na lakas ng mga mandirigmang arkanghel. Sinalubong ang mga kalaban. Sa bawat pagtaga ay merong itim na engkantong natatamaan. Hindi lamang sugat ang natatamo. Sa bisa ng selyo, lilipas lamang ng ilang segundo't malalagutan ng hininga. Makaraan ang ilang minuto. Lahat ng nasa unang hanay ng hukbo ni Ador ay nakahandusay na. Hindi nagpakampante ang matanda. Dahil ganito lang din ang nangyayari sa mga nakaraang sagupaan. Umabante ang kusunod na hanay. Sumugod at umatake. Ganon pa rin ang sinapit ng mga ito. Pansamantalang nahinto pagkatapos ng pangalawang hanay. Nakatayo lamang si Tatang Crisanto sa gitna. Naghihintay ng susunod na galaw ng kalaban. Ngunit nakikipagtitigan lamang si Ador. Kinutuba ng masama ang matanda. Dahil base sa pagkakaintindi ng sitwasyon, lumabas sa katawang tao ang diwa nito. Napalingon sa tahanan. Mula roon ay natanaw si Andres. Kaharap ang kaibigang si Popoy. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ito si Ador. Nagbabalat kayo lamang para malinlang. Kinuha lamang nito ang wangis ng kaibigang si Popoy. Dali-dali namang kinontra ni Tatang Crisanto ang panlilinlang ng nilalang. Napilitan itong bumalik sa katawan. Habang si Andres naman, nakamuntikan ng mapahamak. Bumalik sa ulirat ng gisingin ni Lito. Habang si Ador sa kabilang banda naman, nararamdaman ang matinding epekto ng pagkontra ng antingero. Bumalik ito sa katawan, ngunit naparalisa ang iilang bahagi. Upang hindi mahalata, binigyang hudyat niya ang hukbo na sumalakay. Sa pagkakataong ito, hindi nakakayanin ni Tatang Crisanto na siya na lamang ang lumaban. Habang si Lito naman, abala sa pagprotekta kay Andres dahil madali itong nalalapitan ng mga nilalang. Wala nang pagpipilian si Tatang Crisanto. Inilagay nito ang kamay sa kanyang bibig. Umusal ng isang malakas na orasyon. At mula sa kalangitan, umalingaw-ngaw ang dagundong ng likang ingay na mga anghel. Kasabay ng paglitaw ng mga ito sa pamamagitan ng aninong malayang gumagalaw sa paligid. Bit-bit na mga ito ang kani-kanilang banal na sandata. Hindi na nagsalita pa ang antingero. Kagad nang kumilos nang makita ang sumugod na kalaban. Sa pagtatapat ng mga engkanto at mandirigmang anghel, hindi maitatanggi ang dahan-dahang pagkalupig ng kasamaan. Sa pagdaan ng sandali, unti-unting nalalagasan ang bilang ng mga itim na engkanto. Hindi nagtagal. Ang pinuno na lamang ang natira. Ano? Nabigla ba kita? Siguro naisip mo kung gaano ako kahina. Dahil dati, limitado pa lamang ang aking kaalaman sa tangan kong selyo. Pero ngayon, sapat na ang kargada para patumbahin na ang angkan mo. Wika ni Tatang Crisanto. Sa katunayan, bago pa lang nalaman na matanda na may kakayahan itong magtawag ng kakampi sa hanay ng mandirigmang anghel. Ang panglaban lamang dati
ay paglalagay ng bisa ng mga ito sa kanyang sandata. Ngunit inaral ni Tatang Crisanto ang kanyang tangan. Matapos ang pagkatalo sa naunang dalawang engkwentro laban kay Ador, hanggang sa natuklasan ang iba pang taglay na kakayahan. O sandali! Bakit parang nahihirapan kang gumalaw? Matindi ba ang epekto ng pangontra ko sa panlilinlang mo? Tanong ni Tatang Crisanto nang mapansin ang limitadong kilos ng nilalang. Masama itong nakatitig sa kanya. Ngunit makaraan lamang ang ilang sandali. Nagpalit ito ng anyo. Bumungad ang malaking hubog ng itim na engkanto na doble sa ordinaryong laki. Naging 4 ang mga kamay. Naging 4 din ang sibat na hawak. Tumindig ang balahibo sa likurang bahagi, kasabay ng panlilisik na mga mata. Walang pasabing sumugod. Sa pagkakataong ito, dumadagundong ang buong paligid sa bawat salpukan. Nasasabayan na matandang antingero ang mabilisang kilos ng itim na engkanto. Tila isa na ring halimaw dahil sa pagliwanag ng katawan, na para bang may anghel na sumanib. Walang tigil ang sagupaan. Walang bumabagsak sa mga ito. Sa pagpapatuloy ng laban, iilang puno na ang natumba. Nawasak na din ang bahagi ng tahanan pagkatapos ang sabayang pagtilapon. Ngunit patuloy bumabangon at muling nagpapalitan ng lakas. Ngunit sa pagkakataong ito, nanaig na ang kabutihan. Itinarak ni Tatang Crisanto ang kanyang itak sa dibdib ng nilalang. Tumagos ang itak sa katawan ng itim na engkanto. Maaaring natalo mo ko ngayon. Pero hindi ito nangangahulugan. Natapos na ang isinumpang anggana. Babalik kami sa susunod na henerasyon ng inyong dugo. Tandaan mo yan. Wika ng pinuno ng itim na engkanto. Lumapit sina Andres at Lito nang makitang ligtas na sa paligid. Lolo, nagawa mo. Pero walang katapusan ng sumpa ng mga itim na engkanto sa ating angkan. Wika ni Lito. Huwag kang mag-alala po. Kasangga natin ang selyo ng 7 arkanghel. Gayon na nakita natin kung paano tinalo ng mga mandirigmang anghel ang kampo ng nilalang. Malakas ang laban natin sa kanila. Ilang ulit bang mangyari ang digmaan? Masisiguro na lalaban ng susunod nating henerasyon. Wika ni Tatang Crisanto. Habang nag-uusap ang maglolo, hindi maiwasan ni Andres na maglibot. Lumalapit sa bahaging binagsakan ng mga nasawing itim na engkanto. Wala na ang pisikal na katawan ng mga ito. Ngunit kahit papano, may naabutan pa ring bakas. Hindi lamang mga yapak kundi dugo na unti-unting humahalo sa lupa. Napatitig din siya sa naglalakihang puno sa unahan na pinamamahayan ng naghahabaang baging kung saan lumabas ang daan-daang itim na engkanto. Ngunit sa kabila ng mga kaganapan, para sa binata, nangingibabaw ang kahiwagaan ng mga ito. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, kinausap ng maglolo si Andres. Kinumbinsing lisanin na lamang ang lugar at bumalik na sa pinanggalingan. Sumunod ito dahil wala ng rason para manatili sa lugar. Nasaksihan na ang labanan sa pagitan ng hindi pangkaraniwang mga nilalang at antingero. Nangako rin ito
na walang kahit sinong pagsasabihan upang maproteksyonan ang pagkakakilanlan ni Tatang Crisanto at Lito. Pagkarating sa tahanan, naabutan niya si Popoy na naghahanda sa pagbalik ng Maynila. Nakatanggap ito ng suntok mula rito dahil sa sobrang pag-aalala. Ang totoo, sinundan niya ito sa kagubatan na mapagtantong nawawala. Kaso nga lang, hindi na matunton ang tahanan ni Tatang Crisanto. At sa takot na maligaw, bumalik na lamang sa tahanan at naghintay. Mabuti. Wala si Lolo dahil kung hindi, pareho tayong mananagot. Oh, kumusta naman yung pagbalik mo doon? May nakita ka bang labanan? Wala nga, Popoy eh. Tapos na pagkabalik ko. Pagsisinungaling ni Aga. Hindi nagtagal. Naghanda na ang dalawa. Sabay na lumuwas pabalik ng Maynila. Ilang araw lang ang bakasyon. Balik eskwela na naman. Gayunpaman, hindi makapaniwala ang binata sa naging karanasan. Higit pa sa inaasahan ang nadat ng kaganapan. Hanggang sa mabilis na lumipas ang isang taon, sinubukan niyang bumalik sa lugar at hinanap ang tahanan ni Tatang Crisanto. Ngunit hindi na ito matagpuan sa kagubatan. Wala nang mapagtanungan kaya inisip na lamang na baka lumipat na ng tirahan ang maglolo. Kahit si Popoy na nagdala sa kanya sa lugar, hindi din alam ang kanyang nasaksihan. Itinago niya ito, alang-alang sa pangako sa matandang antinghero. Lahat ng ito ay dahil lamang sa selyo ng 7 arkanghel. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.